po ang manguna sa pag-aaral na ito. At ako po ay ipagpapatuloy ko po yung aking tinatalakay na pag-aaral na nasa ilalim po ng title na Survey of the New Testament. No? Tayo po ay nandun na sa paksa ng ah, Annunciation of Birth of Jesus Christ. No? Pero bago po tayo pupunta doon, ah, bibigyan ko lamang po kayo ng maiksing summary, maiksing brief context nung content po nung ginawa natin pag-aaral last time. No, kumbaga, ipapaalala ko lamang po sa inyo yung pinag-aralan natin last time. So, yun po ay may title na A Chronological Study of Life of Jesus Christ. Lesson 1 po yun. Yun po ay Life of Jesus Christ before His Ministry. Tinalakay po yung naging buhay ng Panginoong Hesus nung bago siya dumating sa kanyang gagawing ministry, ng pangangaral, no? Bago siya maging isang grown man, no, na mayroon ng nasa edad na siya para mangaral ng salita ng kanyang ama, no? At maganda rin po sanang gawing title nung nakaraang pag-aaral natin, yung pwede rin natin siyang bigyan ng title na The Word, who is God, became flesh, and His genealogy. Dahil tungkol po dyan yung ating tinalakay last time, no? Ang ating Panginoong Jesus, yung salita, no? The Word, in the beginning is the Word, the beginning is the Word was with God, and the Word was God. At yung kanyang genealogy, yung kanyang angkan. So ang highlight po nung ating pong binasa mga verse doon sa ating pag-aaral ay yung nasa John chapter 1 verse 1 to 3 po. And which reads, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made." No? Sa pagtalakay po natin, nalaman natin na siya po yung kasama ng Diyos mula pa nung pasimula. Nung hindi po nagsimula yung kanyang existence nung siya pinanganak ng kanyang inang si Maria. Kundi buhat pa nung pasimula, wala pa man nalilikha. Nandoon na siya kasama niya ang ama, na kapwa niya manlalalang, no? Na kasama siyang lumikha ng mga bagay ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na nandirito. Kasama siya ng ama mula pa nung simula. At siya ay Diyos, no? Word was God. No? He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Tapos sa verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So, ganito po yung nangyari sa Kanya. No? Siya ay nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin dito sa sanlibutan. Nung panahon niya po ng kanyang kapanganakan. The Word became flesh. No? Nagkatawang tao po ang ating Panginoon. Yan po yung mga highlight verse na ating binasa. And sa Philippians chapter 2 verse 5, which reads, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. No? Gayahin natin yung ganitong pag-iisip o ganitong kaugalian, no? Yung pagiging humble ng ating Panginoon, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in human likeness and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So ganito po ang nangyari sa ating Panginoon. Matapos siya magkatawang tao, hindi niya inangking meron siyang pagkapantay sa Diyos na kanyang ama. Bagkus nagkatawang tao siya, naging alipin, no? Naging nakitulad sa atin. Hanggang sa kamatayan na niya, He humbled Himself, nagpakababa siya hanggang sa kamatayan niya sa cross. So yan po yung ating pinag-aralan. Tapos tinalakay po natin yung genealogy niya, no? Para po patunayan na siya ay nanggaling sa lahi ni David, ni Haring David. So dahil ayon sa salita ng Diyos,
na binasa natin last time, in 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, ganitong mababasa po natin. Ito po yung salita na dumating kay Propeta Nathan na sasabihin niya kay King David. At ganito po ang sabi. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Kaya ititrace natin na talagang ang Panginoong Jesus ay nanggaling sa lahi ni King David, no? Dahil ang sabi, sa pagkamatay niya, ng Haring David, ang sabi ng Diyos, I will raise up your offspring. Sa kanya manggagaling yung binhi na hahalili sa kanya bilang, na uupo bilang hari, na Kristo. And sabi ng Diyos, I will establish his kingdom. At ito naman anya ang magbibuild, who will build a house for my name. Kung ating ang pag-aaralan, ito po yung iglesia na itinayo ng ating Panginoon. And I will establish the throne of his kingdom forever. So magpakailanman. Kaya po, in summary, no, ang ating Panginoong Jesus po ay anak ni Jose at ni Maria. No? Ayan, you know the story. No, ano po, paano siya nagkaroon ng kaugnayan kay Haring David, no? Sa pamamagitan po ng both side of his parent po. No? Sa kanyang ama na si Jose po ay nanggaling sa angkan ni Solomon. Na si Solomon naman po ay anak ni Haring David, no? Ganon din naman po yung ina ng ating Panginoon. Siya po, si Mary po ay nanggaling sa angkan naman ni Nathan, na siyang anak din naman ni Haring David, no? So, kung legal speaking, father side as his legal line, no? Kasi si Jose po ay kinikilalang ama ng ating Panginoon, bagamat hindi siya ang biological father, ano. Pero kung te-trace natin ang kanyang angkan, kahulugan na siya po ay nanggaling din sa angkan ni David, no? Dahil siya ay nanggaling kay Solomon na anak ni Haring David, no? At doon naman sa side, no, sa mother side ng ating Panginoon, yung kanyang biological line, si Mary naman po ay nanggaling sa angkan naman ni Nathan, na siyang anak naman ni Haring David. So parehas pong so natupad po talaga yung salita ng Diyos na siya ay manggagaling sa angkan ni Haring David. So pakita ko lamang po sa inyo yung Matthew's account of genealogy of Jesus Christ na mababasa po natin sa Matthew chapter 1 verse 1 to 7. Verse 1 to 17. Meron, nahahati po yan sa tatlong 14 generation, no? Tinalakay po natin. 14 generation from Abraham to David, ayan po yung mga pangalan. Kung babasahin po natin sa Bible yan, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak naman ni Isaac si Jacob, naging anak naman ni Jacob si Judah, and so forth. Hanggang po maipanganak na po si Haring David. No? Tapos sa 14 generation from David to the time of Babylonian captivity, no? Mula kay David, naging anak ni si Solomon, naging anak ni Solomon si Rehoboam, and so forth. Sa third, 14th generation, yan si Jeconiah, naging anak niya si Shealtiel, si Zerubbabel, so forth, hanggang makarating po kay Jose na naging anak naman niya ang Panginoong Jesucristo na siyang Mesaya. Kung titignan niyo po, ito po yung pinanggalingan, no, ng angkan ni Jose na siya ay anak ni Solomon, na anak naman ni Haring David. Tapos naman po sa Luke's account of genealogy of Jesus Christ, mababasa naman po natin sa Luke chapter 3 verse 23 to 38. No, pabaliktad naman po yung pagbabasa diyan. No, sa pagbinasa po natin sa Biblia, si Jesus na anak ni Jose, na anak ni Heli, na anak ni Matat, na anak ni Levi, and so forth po. Titingnan niyo po yung mga pangalan. Hanggang po makarating kay Nathan, na anak naman ni David. Makikita niyo na talagang yung linya ng kanyang angkan na nauugnay kay Haring David. Hanggang makarating po yan kay Adan at sa Diyos, no? Sa account ng genealogy po ni Luke. So ganyan po niya itinalakay. Yung genealogy po ng ating Panginoong Jesus. So with that,
Sisimulan na po natin yung ating pag-aaral sa lesson number 2. The Annunciation of Jesus Christ. The Annunciation of Birth of Jesus. Pero sa katunayan po mga kapatid, uunahin po nating talakayin yung Annunciation of Birth of John the Baptist. Sapagkat meron siyang gagampanang mahalagang tungkulin o papel sa ministry ng Panginoon eh. Meron kasing propesiya tungkol sa kanya. Yan yung pag-aaralan natin, aalamin natin na nasa propesiya na siya yung lalakad sa unahan ng Panginoon. So, malaki yung kanyang gagampanang papel para sa ministry ng Panginoon. No? Tapos, you might wondering siguro, bakit may Annunciation of Birth ba? No? Nangyayari po yan sa Biblia kapag yung taong ipanganganak ay ipanganganak sa pamamaraang imposible nang mangyari. Kung natatandaan niyo yung topic sa atin ni Bible study sa atin ni Brother Darwin, yung si Sarah at si Abraham at si Sarah, di ba may annunciation din ng birth ni Isaac? Kasi po, ipanganganak siya sa sitwasyon na masyado nang matanda yung si Abraham at si Sarah na para sa ating mga tao imposible nang mangyari. Kaya nagkakaroon ng annunciation. Kumbaga, kailangan ibalita ng anghel ng Panginoon na ikaw ay magdadalang tao na ganito. Ikaw ay magdadalang tao. Hindi nang nangyari sa birth of Jesus Christ at sa kapanganakan ni John the Baptist. Yan po yung ating aalamin mamaya. No? Kasi ipinanganak sila sa napaka-imposible ng sitwasyon tulad ng panganganak ni Jesus. No? Manganganak ba ang babaeng hindi naman kailanman na nagkaroon ng intercourse sa isang lalaki? No? Hindi, mabubuo lang naman ng isang sanggol sa sinapupunan kung mag-meet ang sperm at egg cell. So dito po, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, no, na nangyari ito. So, kilalanin natin. Who is John? So, sino ba si John the Baptist? Siya po he is the son of Zachariah and Elizabeth. No? Siya po ay makikilala natin sa Luke chapter 1 verse 5 to 8. Ganito po natin makikilala si Zacharias at si Elizabeth na siyang magulang ni John the Baptist. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decree blamelessly. But they were childless. No? But they were childless because Elizabeth was not able to conceive. And they were both very old. Once when Zechariah's division was on duty and he was serving a priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. No? With this information, makikilala pala natin si Zechariah na siya ay isang saserdote. Siya ay pare nung panahon po ni King Herod the Great. No? Mababasa po natin na galing siya sa isang pamilyang may katungkulang pagkasaserdote, no? Na kanya pong minana yung ganitong katungkulan. No? Galing siya sa angka ng pamilya na siyang na mga saserdote. Levita, no? Kumbaga Levi tribe, sa Levi tribe siya nanggaling na siyang binigyan ng katungkulang pagkasaserdote ng Diyos na mababasa natin sa Old Testament. No? Ayun po. No, nung panahon po ni King Herod, nung panahon po na yan, si Herod ang tinalagang king client sa Judea. So, dahil sila po ay nasasakop ng panahon na yon ng Roman Empire. No? At sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. Righteous, they were both righteous in the sight of the Lord or observing all Lord's commandments and decrees blamelessly. At ito po yung pansinin nyo. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive. No, si Elizabeth po ay isang baog na babae. She was barren. At isa pa doon, 'di ba? Imposible na ngang magkaanak dahil siya ay isang barren, no? Isang baog, was not able to conceive. Samahan pa nang sila ay napakatanda na, no? Kumbaga sa panahon natin, nasa menopause stage na po sila na imposible ng mga anak o makabuo pa na sa sinapupunan, no?
Kaya paano mapapanganak si John? No? Yun po. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ito na po yung annunciation ng birth of John the Baptist. Then the angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zacharias saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear a son, and you are to call him John." Ayun. No? Sa kabila ng kanyang kalagayan na hindi siya maaaring makabuo ng ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ibinalita ng anghel sa kanya na siya ay magdadalang tao at itatawagin mo siyang John. No? At ano naman ang gagawin nung kanyang ipanganganak? No? Sinabi din diyan kung ano yung magiging misyon ng kanyang magiging anak na si John. Ako. Sa kasunod na verse, sinabi po diyan, "He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit of and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." So ito ang magiging kapalaran ni John kapag kapanganak sa kanya. No? He will be like to you. Sabi nga, no? Lagay natin sa table. So, anong gagawin ni John pagkatapos ng ipanganak? Sabi ng anghel, he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. No? Panunumbaliking loob niya yung kanyang mga kababayan sa Diyos. Manunumbalik ang mga bayang. Ang bayang ito, pabalik sa Diyos, sabi. Ito ang gagawin niya. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Yun nga po, siya yung lalakad sa unahan ng Panginoon pagdating ng araw ng Panginoong Yesus in the spirit and power of Elijah. So gusto ko po siguro bigyan na natin ito ng pagtalakay, no? Anong ibig sabihin ng in the spirit and power of Elijah? No, bakit binabanggit yung pangalan ni Elijah? Si Prophet Elijah po ay mababasa natin yan sa Old Testament sa 1 King chapter 17 to 19. No? At ang istorya po kasi ni Elijah, basahin ko po muna yung prophecy, no? Sa Malakay, para po mas mabigyan ko po ng paliwanag. Sa Malakay chapter 4, verse 5 to 6, ganito po yung propesya na magiging palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Sa chapter 4, verse 5 to 6 ng Malakias, ganito po ang ating mababasa. "Narito, aking susuguin sa inyo si Elias o Elijah, na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa." No? Saan niya susuguin sa inyo si Elias o si Elijah, no? Nung panahon po kasi ni Elijah, ni Prophet Elijah, ang naging highlight po ng kanyang prophetic ministry, siya po yung naging kalaban nung Diyos-Diyosa na si Baal. Yung panahon po ni King Ahab, no, siya po yung hari ng Israel noong panahon na yon. Si King Ahab po nakapag-asawa ng babae na nagngangalang Jezebel. At si Jezebel po, siya po yung sumasamba ito sa Diyos-Diyosan kay Baal. Dahil siya ay asawa ng hari, malamang magkakaroon siya ng impluwensya sa bayang kinasasakupan nila. No, kaya naligaw ng landas ang bayan ng Israel noong panahon na yun, na sumamba yung iba kay Baal dahil sa kagagawan ni Jezebel na naging asawa ng haring si Ahab. No? Si Jezebel po ay daughter of
Et Boal, king of Tyre and Sidon. No? Isa din siyang anak ng hari. At syempre, malakas ang kanyang impluensya kaya niya na iligaw ang bayan ng Israel. So, to make it short, nagkaroon ng battle between Prophet Elijah and 450 pagan prophet of Baal. Yun nyo? 450 yung kalaban ni Prophet Elijah. Sabi nila, patunayan natin kung sino ang tunay na Diyos. Hmm? Ah, mag-alay tayo ng parehas na alay sa kanya. Tignan natin kung sino ang sasagutin. Kung tunay na Diyos ang Diyos ko, then follow him. Kung tunay na Diyos naman si Baal, sundin niyo siya. So ngayon, pareha sila nag-alay ng bulong baka kasama yung mga kahoy na susunugin. Ang magiging patunay, pagkatapos silang humiling sa kanilang Diyos, kung sino man ang pakinggan ng Diyos at sindihan ng apoy yung kanilang alay, yun ang tunay na Diyos. So nangyari nga, nag-alay sila yung 450 pagan prophet ni Baal, naghahain ng bulong baka kasama yung mga kahoy. Dasal sila ng dasal kay Baal. Umabot na ng tanghali, anong oras na, wala pa rin nangyayari. Nung pagkakataon na ni Prophet Elijah, may partida pa nga eh. Alam niyo po, inutos niya sa mga tao na magpuno ng tubig sa lagayan, sa jar. Tapos bubuhusan yung kanyang alay na nakalatag na. 3 beses pong binuhusan ng punong tubig. Ngayon, nagdasal siya sa Diyos at pakinggan niyo po yung kanyang panalangin. Punta po tayo sa 1 King na may kinalaman po sa salitang ito. Ito. Sa 1 King, sa chapter 18, verse 37, ganito po ang kanyang panalangin. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito na ikaw, na Panginoon ay Diyos, at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Yun ang panalangin niya. Pagkatapos niyang masabi yung kanyang panalangin, umapoy yung kanyang nakalatag na alay. So, napag-alaman na ng mga tao ngayon na yan ang tunay na Diyos. Yung Diyos ni Elijah, ang tunay na Diyos. Kaya pinagpapatay yung 450 pagan prophet ni Baal. Kaya galit na galit yung haring Ahab kay Elijah. So, yun yung istorya. So, kung paanong yung pagsisikap ni Prophet Elijah na panumbaliking loob yung kanyang bayan mula kay Baal, ibalik niya sa tunay na Diyos. Ganon din po yung gagawing mission ni John the Baptist. Kaya po, he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. No? Kung ano yung naging mission ni Elijah nung panahon niya, ganon din ang gagawin ni, ni John the Baptist. Saan naman niya hahanguin ng kanyang kababayan? Sa mga maling katuruan na nung mga Pharisees and scribes, no? Yung mga salit-saling sabi, mga turo ng mga tao na hindi na sang-ayon sa aral ng Diyos. No? Doon naman niya hahanguin yung kanyang kababayan, no? Katulad ng ginawa ni Elijah. So pagkatapos niyang magawa ito, the result will be to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous. No? So mayroong pagbabago na hahanguin niyo na magsisi na kayo sa kasalanan niyo. Kung nasa kasalanan kayo, tama na yan, magsisi na kayo dahil malapit na ang kaharian ng langit. No? Magkakaroon ng pagbabago. Panunumbaliking loob niya yung kanyang kababayan na to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient, yung mga suwail, ay mapupunta naman sa karunungan, sa wisdom ng mga of the righteous. And yung pangalawa naman, the result will be to make ready a people prepared for the Lord. No? Ipaglalaan niya ng landas ang Panginoon ng bayang nahahanda. Ipaghahanda niya ang landas ng Panginoon sa pamamagitan ng ihahanda niya yung kanyang kababayan sa pagdating ng Panginoon. So yan ang gagawin ni John the Baptist. Sabi nga po nung kanyang ama,
nung makapagsalita na si Zacarias. Kasi po, ang istorya po ni Zacarias, pagkatapos ibalita sa kanya ng anghel na manganganak ang iyong asawa, nag-alinlangan si Zacarias, parang hindi siya nagtiwala na mangyayari nga. Paano ba naman? Baog ang kasawa, matanda pa sila. So nag-doubt siya, hindi siya naniwala. So dahil sa kanyang ganong pag-iisip, ginawa siyang pipe ng anghel na yun. Sa ibang verse pa nga, hindi lang pipe, para po siyang naging bingi. Kasi sinesenyasan siya kapag kakausapin siya. So yun. So nangyari yun sa kanya hanggang sa ipanganak na yung kanyang anak na si Juan. So nung nakakapagsalita na siya, napuspos siya ng Espiritu Santo. Ito yung sinabi niya na hinighlight ko. And you, my child, will be called a prophet of the Most High. For you will go on before the Lord to prepare the way for Him. No? Siya ang maghahanda ng daan ng Panginoon. No, ano ibig sabihin? Magpapantay ba siya ng bako-bako? No? So hindi po yun ang no? Hindi po literal na pagpapantay siya ng landas ng Panginoon, kundi to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sin. So sa ganitong paraan niya ihahanda ang bayan sa pagdating ng Panginoon. To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sin. Kaya siya po yung sinisigaw sa ilang na magsisi na kayo, repent. Malapit na ang pagdating ng kaharian ng langit. Siya po yun. So punta po tayo sa lesson nung ating tinalakay. Ano po? Kasi kung bukod sa nalaman natin yung history po ng kapanganakan ni John, ano naman po yung makukuha nating aral sa kanyang kwento? Ano po? Dito po sa aking ginawa, number 1, Zachariah and Elizabeth set as an example to us to become righteous and walk in the commandments of the Lord despite that God has not yet answered their prayers. Nabasa niyo po kanina, no, na nung kinausap siya ng anghel, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Sa sitwasyong hindi pa dinidinig yung kanyang panalangin na magkaroon ng anak, hindi siya nahinto sa pagbibigay lugod sa Panginoon. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Kaya sila pong mag-asawa ay example po para sa atin. Sa katunayan nga po, yung kanyang asawang si Elizabeth, nakaranas po ng pagkaduwagi sa kanyang sa kanyang kababayan. Ibig sabihin, para siyang na-out of place, siyang ina-out of place, para siyang dinidiscriminate dahil sa kanyang kondisyon na hindi nga siya makapag-conceive ng sanggol. No? Kaya sabi niya dun sa kanyang sinabi dun sa Luke chapter 1, inalis ako ng Diyos sa pagkaduhagi ko sa mga tao. No? Kasi sa pagkadinig ng Diyos sa kanilang panalangin, inalis siya ng Diyos dun sa kalagayan niyang wala, parang minamaliit ba siya ng mga kababayan niya, ng mga kapitbahay niya na nung panahon kasi nila, ganun, na hindi siya makapag-anak, hindi siya makapagbigay ng anak kay Zachariah. So inalis siya ng Panginoon sa ganung sitwasyon. So kahit na ganun yung sitwasyon po nila, nanatili po sila na matuwid sa harapan ng Diyos at nagpapatuloy sa kanilang pagbibigay lugod, serbisyo sa Diyos at sa mga tao bilang siya po ay saserdote. So, katulad din po natin na kahit po siguro hindi pa po binibigay yung ating mga panalangin, no? Kahit di naman po ako, may mga panalangin po ako sa Panginoon. Gusto ko pong palakasin kayo sa mga salitang ito na umasa po tayo na ibibigay ng Panginoon yung ating mga panalangin. Sabi nga po dito sa Philippians chapter 4, Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. No?
Sa pamamagitan ng panalangin natin no, sasabihin yung ating mga kahilingan na may pagpapasalamat. No? Kumbaga, humihiling pa lang tayo, nagpapasalamat na tayo sa Diyos. No? Ano pong logic kaya nung humihiling pa lang tayo pero nagpapasalamat na tayo? Of course, merong mga pinagkaloob sa atin ng Diyos na mga biyaya at pagpapala. Meron nga tayong pagpapala na ibinigay ng Diyos kahit hindi naman natin hinihiling eh. Tsaka ang isa pang logic po noon, yung ating pag-asa na kanyang ipagkakaloob, kaya po tayo nagpapasalamat. So sabi nga po sa Mark chapter 11, no? Mark chapter 11 verse 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. No? Yung yung bang pag-asa mo na sigurado ibibigay ng Diyos yan. I-claim mo na makakamit ko yan. So kaya nagpapasalamat na tayo. Ganun din naman sa atin no. Pag nangungutang siguro tayo no. Nagpapasalamat agad tayo Wala pa man, sige bukas ibibigay ko. Thank you. Thank you Para bang may malaki kang pag-asa na ibibigay talaga sa iyo. So ganun ang mga Kristiyano sa paghiling sa Diyos. Magtitiwala ka na ibibigay sa iyo. Yun po, sa mga salitang yun, panghawakan po ninyo na lahat po tayo may panalangin at nasa po tayo na ipagkakaloob ito ng Diyos. Mangyayari ito sa kanyang kalooban. Number 2, God answers prayer in His own perfect timing. No, sa kaso po ni Zacarias at ni Elizabeth, bakit kaya ang tagal-tagal hindi sila binibigyan ng anak? Yun pala, yung kanilang anak na iluluwal, may malaking gampanin na gagawin. Siya pala yung mangunguna na lalakad sa unahan ng Panginoon. Kaya sa ganung timing niya, ibinigay ng Diyos sa kanila. No? God's timing is not the same as ours. Bagamat minsan natatagalan tayo, hindi natin naiintindihan. Magkaiba po ang timing. Sa number 3 po, God doesn't want us to be doubtful. No? Nakwento ko nga po sa kanyang istorya, nag-doubt si Zacarias na mangyayari nga ito sa kanila. Kaya ang nangyari, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinarusahan siya ng temporarily. Ginawa siyang pipi na hindi siya makapagsalita. Ganon din po sa atin na huwag tayo maging doubtful. Basta Tagalog, mag-alinlangan na ibibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan. Kung sakaling marinig ninyo ang mga aral na ito, sana po ay huwag kayong magdalawang isip na ito ba ito totoo o hindi. Ganon din naman sa sermon na ating na inilalahad na aral, ang mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Magtiwala tayong ito'y mangyayari, ito ay totoo at tunay. Number 4, God is faithful to His words. No? Kanina pa po tayo bumabasa ng mga prophecy na simulan ko po itong topic. No? From the Old Testament, natutupad nung kapanahunan na ng Panginoong Hesus. Na nagpapatunay na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga salita. Na kanyang tutuparin kung ano man yung bagay na kanyang sinabi. Ito ay nangyayari. Ito po. Yung panghuli po na akin pong inilagay diyan, God gave much consideration to people. You might wondering, may isip nyo, bakit kailangan pang maglagay o magsugo ang Diyos ng lalakad sa kanyang unahan? Bakit hindi na lang dumating ng bigla ang Panginoon at sumbatan na yung mga tao? Kung mangyayari yun at bigla siyang darating, walang taong nasa unahan niya na magsasabi at magtuturo ng pagsisisi. Baka kukunti o baka nga wala O baka kukunti lang ang maging dapat sa kanya. Kung mangyaring sumbatan niya na yung mga Israel, ilan lang ang magiging dapat sa kanya.
So, nakikita nyo na ganun yung pag-ibig ng Diyos eh. Yung kanyang konsiderasyon na naglagay siya ng sugo na magtuturo ng pagsisisi sa mga tao para naman magkaroon ng pagkakataon. Na ganun din naman sa atin. Sabi nga po sa Second Peter po, na lagi din po natin binabasa, sa Second Peter chapter 3 verse 9, ba? Na lahat ng tao ibig ng Diyos na maligtas. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. No? Ganon din sa Israel noong panahon ni John the Baptist. Itinalaga siya ng Diyos. Sinugo siya ng Diyos para magsabi sa mga tao na magsisi na kayo sa kasalanan nyo. No? Tama na tayo sa kasalanan. Nandiyan na ang Panginoon. Malapit na ang kanyang kaharian. Magbalik loob na po tayo. Yun ang naging trabaho ni John the Baptist ng panahon po niya. No? Na makikita niyo po doon yung konsiderasyon at pag-ibig ng Diyos para hindi para ang lahat ay anya ay makapagsisi sa kanyang kasalanan. No? So next topic po, kung ako po yung magkakaroon po ng pagkakataon, itatalakay na po natin yung birth of Jesus Christ and yung kanyang mismong kapanganakan. At ganyan din po, maglalagay din po tayo ng lesson na ating mapupulot sa kwento ng kanyang buhay. With that, meron po bang mga tanong? Meron po bang tanong? Thank you. Sa, kung wala po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning po.